Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 468 hanggang 473. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang 23 taong gulang na grade 5 alchemist at grade 5 weapons craftsman. Sa sandaling kumalat na ito, maiisip kung gaano karaming mga alchemist at manggagawa ng armas ang mahihiya hanggang sa puntong gusto nilang kumatok sa pader at mamatay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay wala kay Alvin. Para sa kanya, hanggat sapat ang kanyang cultivation at natugunan ng kanyang origin energy ang mga kondisyon, magagawa niyang paikliin ang peel fire at weapon flame sa limitasyon ng kanyang cultivation. Kapag ang aking cultivation ay umabot na sa unang antas ng void prying stage, ang aking peel fire at weapon flame ay muling mapapabuti at umunlad sa ika-4 na baitang. Sa oras na iyon, ako ay magiging grade 4 alchemist at grade 4 weapons craftsman. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap at ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa kasamaang palad, ang pagsulong ng peel fire at weapon flame pagkatapos nito ay medyo mahirap. Napabuntong hininga si Alvin nang maisip niya ang peel fire at weapon flame sa ikatlong baitang pataas. Ang grade 4 peel fire at weapon flame ay maaaring i-condensed sa origin energy sa unang antas ng void prying stage. Ang grade 3 peel fire at weapon flame ay nangangailangan ng origin energy sa unang antas ng void initiation stage upang ma-condense. Sa halip, ang grade 2 peel fire at weapon flame ay nangangailangan ng origin energy sa unang antas ng void interpretation stage para mag-condense. Ang grade 1 peel fire at weapon flame ay tumutugma sa origin energy sa unang antas ng void transformation stage. Kung gusto ng isang tao na maging grade 1 alchemist o grade 1 weapons craftsman, bukod sa nangangailangan ng napakataas na natural na talento sa alchemy at pagpino ng armas, ang pangangailangan ng natural na talento sa martial daw ay napakataas din. Kung tutuusin, kung ang cultivation ng isang tao ay hindi makalusot sa void transformation stage, imposibleng maging isang peel flame grade ang isang grade na we flame. Kasama ang origin energy. Mabilis na hinanap ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na may emosyon sa kanyang puso. Sa Cloud Continent, ang dahilan kung bakit kakaunti ang grade 1 alchemist at grade 1 na mga manggagawa ng armas ay dahil kakaunti ang mga tao na maaaring makamit ang gayong mga tagumpay sa dalawang domain. Ang lahat ng mga tao sa Cloud Continent na naging grade 1 alchemist at grade 1 na mga manggagawa ng armas ay pawang mga nangungunang tao sa mga henyo. Isa na akong grade 5 alchemist ngayon at ganap ko ng napino ang isang void advancement peel sa aking sarili. Gayunpaman, ang pangunahing material upang pinuhin ang isang void advancement peel ay isang problema. Umikot ang pag-iisip ni Alvin at naisip niya ang void advancement peel. Ang void advancement peel ay isang grade 5 medicinal peel na nagawang tumulong sa isang half-step void stage na martial artist na direktang makapasok sa void prying stage. Gayunpaman, ang mga epekto nito ay napakahusay. Imposibleng makapasok ang martial artist na umiinom ng void advancement peel sa void initiation stage sa buong buhay niya. Ang taong umiinom ng void advancement peel ay maihahambing sa isang taong pumutol sa pagkakataong maunawaan ang konsepto. Ang kawalan ng kakayahan na maunawaan ang konsepto ay nangangahulugan na ang martial artist ay hindi makalusot sa void initiation stage. Presyo. Sa kasalukuyan, sinundan ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at lubos na naunawaan ang void advancement peel. Ang pangunahing material ng void advancement peel ay maaaring palitan ng monkey wine. Sa lalong madaling panahon, nalaman ni Alvin ang tungkol sa isang bagay mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kanina, iniisip ko pa rin na ang pangunahing material para sa void advancement peel ay napakahirap hanapin sa Crimson Sky Kingdom. Ngunit hindi ko naisip na tinulungan ako ng Rebirth Martial Emperor na malutas ang problemang ito. Inalis ni Alvin ang kanyang isip mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, pagkatapos ay binawi niya ang lahat ng iba pang materyales na kinakailangan upang pinuhin ang isang void advancement peel. Bukod sa pangunahing sangkap, ang iba pang mga materyales ay napakakaraniwan at si Alvin ay nagkataong nasa kanya ang mga ito. Nang ilabas ni Alvin ang kaldero, hindi niya maiwasang matigilan dahil napansin niya ang isang napakahalagang problema.
Ang pagpino ng Grade 5 medicinal pill ay nangangailangan ng paggamit ng Grade 5 cauldron. Sa kabutihang palad, ang Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom ay nag-imbak ng mga materyales upang pinuhin ang isang Grade 5 cauldron, at nang malaman ng Emperor na may pangangailangan si Alvin, bukas palad niyang iniregalo ito kay Alvin. Kasunod nito, pinino ni Alvin ang unang baitang 5 espiritong sandata sa buong buhay niya, isang kaldero. Sa pag-asa sa Grade 5 Spirit Cauldron at sa pile ng medicinal materials at monkey wine, matagumpay na napino ni Alvin ang 3 Void Advancement Pills. Ibinigay ni Alvin ang isa sa kanila sa Emperador. Kamahalan, si Alvin ay lubos na nagpapasalamat sa pagkuha ng iyong pangangalaga sa mahabang panahon. Kunin itong Void Advancement Pill bilang isang maliit na mabait na damdamin sa akin. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nagsasalita. Tinitigan ng Emperor ang medicinal pill sa kanyang kamay na naglalaman ng umaagos na mga ilaw na umiikot sa ibabaw nito, at hindi siya nakabalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Void Advancement Pill. Ito ay isang Void Advancement Pill. Kahit na siya ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom, ang Void Advancement Pill ay katulad din ng pag-iral na hindi niya maabot. Ngayon, hawak niya ang isa sa kanyang kamay. Commander Darfield, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Napabuntong hininga ang Emperor at komplikado ang kanyang tingin. Bagamat malaki ang naitulong niya kay Alvin, sa ganang kanya, ang mga bagay na iyon ay ganap na hindi dapat banggitin kung ihahambing sa isang Void Advancement Pill. Pagkatapos ng lahat, ang isang Void Advancement Pill ay katumbas ng isang Void Prying Stage Martial Artist. Sa loob ng Imperial Palace, mayroong maraming half-step Void Stage na martial artist, ngunit walang kahit isang buhay sa Void Prying Stage maliban sa kanya. Ngayong mayroon siyang Void Advancement Pill na ito, nangangahulugan din ito na ang isang Void Prying Stage na martial artist ay ipanganak sa Imperial Kingdom. Ang aksyon ni Alvin sa pagregalo sa kanya ng Void Advancement Pill ay halos katumbas ng pagregalo sa kanya ng isang Void Prying Stage na martial artist. Huwag mo na itong banggitin, kamahalan. Eksaktong nagpunta ako sa Imperial Palace ngayon para iregalo itong Void Advancement Pill sa iyong kamahalan. Ngayong nergalo ko na ito, dapat na akong umalis. Nagpaalam si Alvin sa Emperor, pagkatapos ay umalis sa throne room at umalis sa Imperial Palace. Pagkatapos umalis sa Imperial Palace, pumunta si Alvin sa Darfield Estate. Iyon ang unang pagkakataon na bumalik siya sa Darfield pagkatapos bumalik sa Crimson Sky Kingdom sa loob ng 1 buwan. Ang Patriarch ng Darfield, si Howard, ay personal na lumabas upang batiin si Alvin nang marinig niyang dumating si Alvin. Sa madaling panahon, nakilala muli ni Alvin ang Darfield Grand Elder na si Zachary. Ang matanda ay puno ng lakas at sigla, at siya ay mukhang maganda gaya ng dati. Little fellow, ikinwento sa akin ng Patriarch ang tungkol sa nangyari sa Imperial Palace noong 1 buwan. Hindi ko talaga akalain na mayroon kang ganoong kalaking kakayahan ngayon. Tama, saang sekta ka sumali pagkatapos magtungo sa Asher Forest Imperial Kingdom? Tumingin si Zachary kay Alvin, at isang bakas ng pag-asa ang sumilay sa kanyang maputik na mga mata. Grand Elder, ang pagnanais na malaman kung aling sekta ang sinalihan ko ay hindi mo tunay na intensyon, gusto mong malaman kung nakakuha ako ng Void Advancement Pill para sa clan ay ang katotohanan, tama. Umiling si Alvin at ngumiti habang diretsong nagsasalita. Nagdulot ito ng labis na kahihiyan kay Zachary. Grand Elder, maswerte ako at nagtagumpay ako sa gawain. Nang makita niyang malapit na ang oras, binawi ni Alvin ang isa sa 2 natitirang Void Advancement Pill sa kanyang kamay at ipinasa ito kay Zachary. Ito ay isang Void Advancement Pill. Tinanggap ni Zachary ang medicinal pill na naglalaman ng mga umaagos na ilaw na umiikot sa ibabaw nito mula kay Alvin, pagkatapos ay tinitigan niya ito ng masama, halos malaglag ang mga eyeballs mula sa kanyang pagtitig, at puno ng pananabik ang kanyang mukha. Ang Patriarch ng Darfield, si Howard, ang pang-4 na Master ng Darfield, si Hagedorn, at lahat ng Darfield Elders na nakatayo sa gilid ay nakatitig ng lahat sa medicinal pill na nasa kamay ni Zachary. Walang bisa na advancement pill. Ito ay isang Void Advancement Pill. Ano? Grand Elder, nag-aalala ka bang malinlang kita? Umiling si Alvin at ngumiti. Grand Elder,
Ang Void Advancement Pill na ito ay nagtataglay ng kadalisayan na higit pa sa ordinaryong Void Advancement Pill. Kapag naubos na ito ng isang martial artist na na-stuck sa half-step void stage sa loob ng maraming taon ay magkakaroon ng higit sa 70% na pagkakataong agad na makalusot sa void priang stage. Nanginginig ang matanda at nanginginig na figure ni Zack Eri nang marinig niya si Alvin, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Totoo ba ito? Bagamat hindi pa siya nagbibilhan ng Void Advancement Pill, narinig niya ito. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong abnormal na Void Advancement Pill. Nakangiti si Alvin habang sinabi niya, kung hindi naniniwala sa akin si Grand Elder, maaari mong ubusin ito at subukan. Haha! Magaling! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng nakatataas sa Darfield, kinain ni Zack Eri ang Void Advancement Pill at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng maikling sandali, whoosh! Para bang isang bug zone ng hangin ang humampas patungo sa paligid mula kay Zack Eri sa gitna, at hinaypan nito ang mga damit ni Alvin at lahat ng mga nakatataas sa Darfield upang maging sanhi ng pag-alis ng kanilang mga damit sa hangin. Samantala, naramdaman ng lahat na ang aura sa katawan ni Zack Eri ay nagbago, ito ay naging mas malalim, at mas hindi maarak. Grand Elder. Ikaw. Titig na titig si Howard kay Zack Eri na may ekspresyon ng pag-asa at kaba. Ang iba pang matatanda ng Darfield ay nakatitig din kay Zack Eri. Tanging si Alvin lamang ang nakaupo sa malapit na ang isang paa ay nakakross sa kabila, at itinaas niya ang isang tasa ng tsaa at uminom ng tsaa sa maayos na paraan, na parang hindi siya nababalisa kahit kaunti. Ha. Sa ilang sandali, ang malakas na tawa ni Zack Eri ay umalangaw-ngaw, ang kanyang tawa ay parang alon ng kulog na yumanig sa audience hall hanggang sa puntong ang ilang maliliit na dekorasyon ay walang katapusang yumanig, at naging sanhi ito ng lahat ng mga nakatataas sa Darfield na tulala. Malinaw nilang naramdaman na kasabay ng malakas na pagtawa ni Zack Eri, ang kahangahangang aura na lumabas sa kanyang katawan ay isang kahangahangang aura na nalampasan ang half-step void stage. Void priang stage. Ang Grand Elder ay direktang pumasok sa Void Priang Stage. Binabati kita, Grand Elder. Binabati kita, Grand Elder. Agad na binati ng lahat ng nakatataas na Darfield si Zack Eri. Little fellow, salamat. Hindi pinansin ni Zack Eri si Howard at ang iba pa, sa halip ay tumingin siya sa malapit na Alvin at bahagyang yumoko. Si Alvin ay orihinal na nakakalibang na umiinom ng tsaa, at nang makita niyang lumingon si Zack Eri upang tumingin sa kanya at yumuko pa nga para pasalamatan siya, nagulat ito kay Alvin hanggang sa puntong nagmamadali siyang tumalon. Grand Elder, bakit mo ginagawa ito? Kung alam ng nanay ko na nakatanggap ako ng busog mula sa iyo, hindi ba niya ako sermonan hanggang kamatayan? Grand Elder, hindi mo ito magagawa sa akin. Unang natigilan si Zack Eri nang makita niya ang mga kilos ni Alvin, pagkatapos ay hindi niya napigil ang tumawa. Huwag kang mag-alala, ang bagay mula ngayon ay hindi papasok sa pandinig ng iyong ina. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita, saka ko bubunutin ang kanilang dila. Habang nagsasalita siya dito, ang tingin ni Zack Eri ay dumaan sa mga mukha ng lahat ng mga nakatataas sa Darfield. Kahit na ang patriarch na si Howard ay hindi ibinukod. Dahil dito, ang lahat ng mga nakatataas sa Darfield ay nawala ng malay kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, sa ilang sandali, ang mga tingin ng mga nakatataas na Darfield na ito ay bumaba kay Alvin at ang kanilang mga tingin ay kumikislap na may kakaibang ningning. Huwag kayong tumingin sa akin lahat, ang Void Advancement Pill lang ang nasa akin ni Grand Elder. Kahit na ang Void Advancement Pill na iyon ay isang bagay na hiniling ko sa aking master sa loob ng maraming taon, at talagang hindi niya ito nakayanan, kaya humiling siya sa Grade 5 Alchemist na pinuhin ito. Nang makita ni Alvin ang nagbabagang mga tingin ng lahat ng mga nakatataas sa Darfield, paanong hindi alam ni Alvin ang kanilang iniisip, at nagkibit-balikat siya habang inilalahad ang kanyang mga kamay at nagsalita. Naging sanhi ito ng bawat isa na makaranas ng isang alon ng pagkabigo. Grand Elder, kung wala nang iba pa, mag-leave muna ako. Ibinaba ni Alvin ang tasa ng tsaa at ngumiti kay Zack Eri. Little fellow, laging tatandaan ng Darfield kung ano ang ginawa mo para sa Darfield. Hinayaan ka ng Darfield at ang iyong ina sa insidente noong mga nakaraang taon.
Mula ngayon, susubukan ng Darfield ang pinakamahusay nito na mabayaran ang lahat ng utang ng Darfield sa inyong dalawa ng doble pa. Sabi ni Zachary na may seryosong ekspresyon. Binaliwala ni Alvin ang mga nakaraang hinaing at gumawa ng isang void prying stage na martial artist para sa Darfield, at walang alinlangan na siya ay isang taong nagbigay ng mahusay na serbisyo sa Darfield. 469. Grand Elder, huwag mo nang banggitin. Hindi sineseryoso ni Alvin ang taos-pusong mga salita ni Zachary. Hindi niya lubos na inisip na hilingin na bayaran siya ng Darfield sa kanya at sa kanyang ina. Niregaluhan niya ang isang void advancement pill sa Darfield ngayon para lang sa kasunduan na ginawa niya sa Darfield noong araw na iyon, isa lamang itong gusot ng benepisyo. Tinupad niya lang ang pangako niya simula noong araw na iyon. Ang damdamin ng Darfield sa pagitan ng iba ay nakasalalay sa posisyon ng isa at sila ay malamig at hiwalay, at ito ay isang bagay na nakita niya mula pa noong una. Pagkatapos niyang lisanin ang Darfield Estate, nagtungo si Alvin sa Divine Might Marquee Estate at ipinadala ang huling void advancement pill na hawak niya sa mga kamay ni Noel. Little Alvin, ano ito? Nagtataka namang tumingin si Noel sa medicinal pill na ipinasa sa kanya ni Alvin at nagtatakang nagtanong. Ang mga umaagos na ilaw ay umiikot sa medicinal pill, at malalaman ng isa na ito ay pambihira sa isang sulyap. Tito Noel, ito ay isang void advancement pill. Umiling si Alvin at ngumiti. Agad na natigilan si Noel nang marinig niya ito, pagkatapos ay nagsalita siya ng may nasasabik na ekspresyon. Ito. Little Alvin, saan mo nakuha itong void advancement pill? Maniniwala ba si Tito Noel kung sinabi kong ako mismo ang nagpino nito? Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagtatanong. Ang nasasabik na ekspresyon ni Noel ay agad na natigil at napatitig siya kay Alvin. Little Alvin, itong void advancement pill ay nilinis mo. Ito ay grade 5 medicinal pill. Ang grade 5 na medicinal pill ay maaari lamang mapino ng grade 5 alchemist. Nang matapos siyang magsalita, may bakas ng panginginig ang tono niya. Bagamat nabigla siya kay Alvin sa maraming pagkakataon, hindi pa rin siya nang ahas na maniwala ngayon. Grade 5 Alchemist. Hanggang ngayon, parang wala pang grade 5 na alchemist na lumitaw sa kanilang Crimson Sky Kingdom. Kahit na ito ay ang Guildmaster ng Alchemist Guild ng Crimson Sky Kingdom's main guild, isang eksistensya na nagmula sa Azure Forest Imperial Kingdom, ay isang grade 6 alchemist lamang. Natural na hulaan ni Alvin ang iniisip ni Noel nang makita niya ang ekspresyon ni Noel, pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti habang pinipitik ang kanyang palad, pagkatapos ay lumiwanag mula sa kanyang palad ang isang hibla ng kulay asher na apoy. 5. Grade 5 Pill Fire. Bagamat hindi pa nakilala ni Noel ang isang grade 5 alchemist at hindi pa nakakita ng grade 5 Pill Fire. Ngunit ang isang hindi pa nakakain ng baboy ay dapat na nakakita ng isang baboy na tumakbo, at minsan ay nakakita siya ng mga talaan na may kaugnayan sa Pillfire sa isang sinaunang libro. Ayon sa kanyang kaalaman, Asher ang kulay ng grade 5 Pillfire. Matapos bawiin ni Alvin ang apoy sa kanyang kamay, si Noel ay natigilan ng mahabang panahon bago nakabawi sa kanyang pagkabigla, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na parang nakatingin sa isang freak. Little Alvin. Hindi katakatakang sinabi ni Flea na isa kang freak sa gitna ng mga freak, isang abnormal sa gitna ng mga abnormal. Ngayon ay tila hindi ganap na hindi makatwiran ang kanyang mga salita. Hindi kailanman naisip ni Alvin na si Noel ay natigilan ng ganoon katagal, at sa huli ay nasabi niya ang mga ganoong salita. Nagdulot ito kay Alvin na makaramdam ng isang alon ng kawalan ng pagsasalita. Isang 23 taong gulang na grade 5 alchemist. Kung ito ay kakalat, hindi pa banggitin ang ating Crimson Sky Kingdom, maging ang Azure Forest Imperial Kingdom, ang Darkstone Empire, at maging ang Dark Cloud Dynasty ay malamang na mabigla. Umiling si Noel at bumantong hininga, at ang kanyang tingin ay sobrang komplikado. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Dark Cloud Dynasty. Hindi banggitin ang Dark Cloud Dynasty, kahit na ito ay ang buong foreign lands, medyo malabong lumitaw ang isang 23 taong gulang na grade 5 alchemist. Hindi bababasa, sa dalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor, nakatagpo siya ng hindi mabilang na grade 5 alchemist. Ngunit ang bunso ay higit sa 30.
Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, bago siya umasa sa Three Leaves Rebirth Technique para sumailalim sa kanyang ikalawang cycle ng muling pagsilang, ang 30 taong gulang na Grade 5 Alchemist ay naging Grade 2 Alchemist na, at ang likas na talento ng Alchemist na iyon ay madaling maisip. Kumbaga, ang Grade 5 Pilfire ay nangangailangan ng Origin Energy sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas para mag-condense. Little Alvin, ikaw kaya? Tumingin si Noel kay Alvin na parang may gustong kumpirmahin. Tito Noel, tama ka, nakalusot na ako sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Nakangiting tumango si Alvin kay Noel habang nagsasalita ito. Ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Matapos niyang makuha ang kumpirmasyon ni Alvin, ang mood ni Noel na orihinal na kumalma ay muling lumundag. Kung buhay pa ang tatay mo, at alam niyang may promising siyang anak, malamang madyay gising pa siyang tumatawa habang natutulog. Napabuntong hininga si Noel at bumaantong hininga. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ang deadbeat niyang tatay. Maraming bagay ang bumabagabag sa isipan ni Alvin nang umalis siya sa Divine Might Marquee Estate, pagkatapos ay diretso siyang pumunta kay Rosa pagka-uwi. Ina, saan ba nagpunta si tatay noong mga nakaraang taon? Direktang tanong ni Alvin. Alvin, bakit bigla mo na lang natanong yan? Bahagyang natarante si Rosa. Gusto kong pumunta doon at tingnan. Marahil, makumpirma ko kung buhay pa si tatay. Seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang nagsasalita. Hindi. Namutla ang mukha ni Rosa at direktang tinanggihan ang kaisipang ito ni Alvin. Hindi ka makakapunta sa lugar na iyon, talagang hindi. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Rosa ay seryoso at napakatigas. Kung mas naging ganito si Rosa, mas mausisa si Alvin sa kanyang puso. Inay, anong klaseng lugar yan? Alvin, hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na yan kahit anong mangyari. Nawala na si nanay ng tatay mo, hindi ko rin kayang mawala ka. Seryosong nagsalita si Rosa. Ma, ano pong pinagsasabi nyo? Hindi po kayo mawawala sa akin. Umiling si Alvin at naramdaman niyang nag-aalala ang kanyang ina ng hindi kinakailangan. Inay, nang pumunta si Itay sa lugar na iyon, ang kanyang paglilinang ay katatapos lamang na pumasok sa Nascent Soul Stage. Ngayon, ang aking paglilinang ay hindi mas mababa kaysa kay Itay mula sa lahat ng mga taon na iyon, walang anumang panganib. Hindi. Si Rosa ay walang katulad na pagmamatigas. Alvin, alam ni inay na gusto mong hanapin ang iyong ama, gayon din ang ina. Ngunit, masyadong kakaiba ang lugar na iyon. Matapos mawala ang iyong ama, nagpadala ang Darfield ng Half-Step Void Stage Ancestor para personal na pumunta sa lugar na iyon. Ngunit sa huli, kahit na ang mabigat na ancestor na iyon ay tuluyang nawala, na para bang tuluyan na siyang nawala sa hangin. Nang matapos siyang magsalita, naglabas ng matinding takot ang mga mata ni Rosa. Ang isang pag-iral sa Half-Step Void Stage ay hindi lumabas ng buhay pagkatapos pumasok sa lugar na iyon. Sa sandaling ito, ang puso ni Alvin ay mas makati at hindi matitiis. Siyempre, napagtanto din niyang hindi simple ang lugar na iyon. Anong uri ng lugar ang lugar na ito na nakakagawa ng Half-Step Void Stage na eksperto na hindi makalabas ng buhay? Nanay, naiintindihan ko. Hindi ko inaasahan na ang lugar na iyon ay nakakatakot. Huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta. Nagkunwari si Alvin na may matagal na takot sa kanyang puso habang nagsasalita siya. Sa wakas ay muling nagpakita ng ngiti ang mukha ni Rosa, ngunit napansin ni Alvin na pilit ang ngiti. Mukhang iniisip na naman ni nanay ang deadbeat kong tatay. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. I'll first go inquire about where that place is this few days. Then, I'll stay at home for a few days bago umalis. Otherwise, it would surely pumukaw ng hinala ni nanay. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang siya ay nagpasya. Ang paggarantiya sa kanyang ina na hindi siya pupunta sa lugar na iyon ay isang nararapat na hakbang lamang. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Kahit anong mangyari, tiyak na pupunta siya sa lugar na iyon. Sa Little Gold, hindi ako naniniwala na may lugar ako, si Alvin, na hindi mapupuntahan sa buong Crimson Sky Kingdom. Isang tipak ng maliwanag na liwanag ang kumislap sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin.
Ang Little Gold ay isang pangatlong antas ng Void Priang stage na demonyong hayop at naintindihan pa niya ang half-step Advanced Lightning Force. Kahit na sa buong Crimson Sky Kingdom, siya ay itinuturing na isang pag-iral sa tuktok. Nagpunta muli si Alvin sa Divine Might Marquee Estate kinabukasan, at pinuntahan niya si Noel Nigel. Tito Noel, alam mo ba kung saan nawala ang aking ama sa nakalipas na mga taon? Dumiretso si Alvin sa punto at nagtanong. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, naging malungkot ang mukha ni Noel. Little Alvin, hindi ka dapat pumunta sa lugar na iyon. Tito Noel, curious lang ako at wala akong balak pumunta doon. Hindi nakaimik si Alvin dahil hindi niya inaasahan na magiging kasing tindi ng reaksyon ng kanyang ina ang magiging reaksyon ni Noel. Siyempre, alam niyang nag-aalala si Noel dito at wala siyang ibang intensyon. Nakahinga ng maluwag si Noel nang marinig niya ito. Buti naman at wala kang balak pumunta. Kahit na pumasok ang isang Void Priang stage na martial artist sa lugar na iyon, baka hindi na makalabas ng buhay ang martial artist. Sa taong iyon, isang half-step Void stage expert ng Darfield ang pumasok sa lugar na iyon at nawala siya sa hangin, hindi na muling maririnig pa, tulad ng iyong ama. Tumango si Alvin, nalaman niya ito sa kanyang ina kahapon. Sa madaling panahon, sa ilalim ng pagsasalaysay ni Noel, nalaman ni Alvin ang tungkol sa lugar kung saan nawala ang deadbeat na tatay na ito sa nakalipas na mga taon. Ang lugar na iyon ay isang latian na tinawag na Swamp of Death ng mga tao sa Crimson Sky Kingdom. Kumbaga, ang mga mabangis na hayop ay matatagpuan sa lahat ng dako sa loob ng Swamp of Death, at mayroon pang ang maraming kakilakilabot na demonyong hayop na umiiral sa kailaliman ng Swamp of Death. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Swamp of Death ay hindi ang mga hayop na ito kundi ang swamp mismo. Kapag ang isa ay pumasok sa Swamp of Death, kung gayon maliban kung ang isa ay tumuntong sa lupa, ang isa ay lubos na hindi mapapansin ang pagkakaroon ng swamp. Maraming mga martial artist na pumasok sa Swamp of Death ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na lumalim nang mahulog sila sa swamp at naging sustansya para sa Swamp of Death. Ang latian ng kamatayan. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap at napuno ng pananabik. Ang Swamp of Death na iyon ay marahil ay isang impyerno na mahirap unawain para sa ibang martial artist. Ngunit sa ilalim ng aking espiritual na lakas, ito ay sa halip ay isang pantay na lupa na hindi maitago ang sarili nito. Kahit na ang mata ay hindi nakakakita sa latian, ngunit ang aking espiritual na lakas ay nakadarama nito. Ito ay isang bagay na lubos na pinagtitiwalaan ni Alvin. Sa sumunod na 10 araw, ginugol ni Alvin ang lahat ng ito sa tabi ni Rosa. Pagkaraan ng 10 araw, inabisuhan ni Alvin si Rosa bago umalis sa Imperial City. Hindi niya isinama si Morris nang umalis siya sa Imperial City sa pagkakataong ito, at ang maliit na gintong daga lang ang dinala niya. Sa harap ni Rosa, sinabi niya na babalik siya sa Nagalan City para bisitahin ang ilang matandang kaibigan, at hindi siya pinagdudahan ni Rosa. Ang Swamp of Death ay matatagpuan sa Fairsun County na nasa silangan ng Imperial City, at ito ay hindi malayo sa Imperial City. Sa bilis ng maliit na gintong mouse, 1 oras lang ang ginugol ni Alvin bago dumating sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng county ng Fairsun County. Ang Swamp of Death ay tiyak na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Fairsun County. Fairsun County. Parang medyo pamilyar. Parang narinig ko na to somewhere. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang nakaupo siya sa likod ng maliit na gintong daga at nakatingin sa lungsod ng Fairsun County. Natitiyak niyang hindi siya kailanman makakarating sa Fairsun County, at ito ang kanyang unang pagkakataon. Kung hindi ko maalala, hindi na ako mag-aabala sa pag-iisip tungkol dito. Little Gold, pumunta ka doon. Itinuro ni Alvin ang hilaga habang kinakausap niya ang maliit na gintong daga na nagpalaki sa sarili. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay sumigaw bago ang kanyang napakalaking katawan ay nanginag, at tila siya ay nag-transform sa isang shooting star na nahulog patungo sa hilagang bahagi ng lungsod ng Fairsun County. 470. Ito ang Swamp of Death. Ang bilis ng maliit na gintong mouse ay napakabilis, at dinala niya si Alvin sa isang malawak na kagubatan na tahimik nang wala sa oras. Ang kagubatan na ito ay nasira at naglabas ito ng isang alon ng isang madilim na aura.
Hindi lamang iyon, mayroong itim na ambon na nakapulupot sa kalangitan sa itaas ng kagubatan na ito sa buong taon, na bumabalot sa buong kagubatan sa loob nito, na naging dahilan upang ang iba ay hindi madaling makapasok sa hangin sa itaas ng kagubatan. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung mayroong anumang kakilakilabot na mabangis na hayop at demonyong hayop na nakahiga sa pagtambang sa loob ng itim na ambon sa ibabaw ng kagubatan. Ang mga demonyong hayop at mabangis na hayop na lumaki dito ay lubos na pamilyar sa kapaligiran dito, at ang isang tagalabas ay tiyak na mahihirapan kapag lumampas sa kagubatan. Munting ginto, bumaba ka. Sinabihan ni Alvin ang maliit na gintong daga na bumaba, at sinimulan niyang seryosong sukatin ang kagubatan sa harap niya pagkatapos niyang hilingin sa maliit na gintong daga na lumiit. Hindi tulad ng lunti ang kulay ng isang ordinaryong kagubatan, ang mga puno sa kagubatan na ito ay alinman sa itim na lantang mga puno o madilim na kulay abo na lantang mga puno. Ang mga dahon na tumubo mula sa mga lantang punong ito ay mayroon lamang itong dalawang kulay, at ginawa nitong tila kakaiba ang buong kagubatan. Walang bakas ng tirahan ng tao ang makikita sa paligid ng kagubatan. Tulad ng inaasahan sa Swamp of Death na kahit ang mga martial artist ng Void Prying Stage ay namumutla kapag pinag-uusapan ito ay halos isang hiwalay na lugar. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Little Gold, pasok na tayo. Dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga upang maglakad sa kakaibang kagubatan na ito, at ang espiritual na lakas ni Alvin na pinananatili habang maingat niyang nakita ang mga pangyayari sa paligid. Sa simula, narinig lamang ni Alvin ang mga alon ng sigaw ng uwak na hindi kasiya siya sa pandinig, ngunit hindi niya napansin ang isang latian. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa balikat ni Alvin, tila hindi siya nakatiis nang marinig niya ang alon ng sigaw ng uwak, at nagsimula na rin siyang umiyak ng husto. Squeak! Squeak squeak! Ang matalim na sigaw ay nagdala ng origin energy habang ito ay napunit sa kalangitan. Agad na umalangaw-ngaw ang isang alon ng hindi mapakali na sigaw ng uwak. Kasunod nito, pinamunuan ni Alvin ang isang alon ng maingay na tunog ng pagpapapapak ng mga pakpak na unti-unting gumagalaw sa malayo. Ang sigaw ng uwak ay biglang tumigil. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay bahagyang naging kampante matapos itaboy ang kawan ng mga uwak, pagkatapos ay sinabi kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, mabigat ako, tama ba? Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na gintong daga. Ito ay isang kawan lamang ng mabangis na hayop na uwak, ngunit tingnan mo kung gaano kakampante. Ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga ay lumuhad sa mahinang espiritu nang marinig niya ito. Si Alvin ay nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng Swamp of Death. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay naramdaman ng espiritual na lakas ni Alvin ang lokasyon ng latian. Iniwasan ni Alvin ang mga latian na ito at nagpatuloy sa loob. Samantala, nagsimulang mag-flash out ang mga mabangis na hayop mula sa malapit upang maglunsad ng mga palihim na pag-atake kay Alvin. Tumili. Gayunpaman, ang mga mabangis na hayop na ito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na lapitan si Alvin ng sinabayan ng biglaang pag-iyak, ang kanilang mga katawan ay natagos ng isang maliit na liwanag ng espada at sila ay direktang napatay. Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa balikat ni Alvin, hawak ang kasing bulsa na spirit sword sa kanyang kamay habang binabantayan niya ang paligid. Habang papasok tayo, mas maraming latian ang naroon. Maliban na lang kung makapasok sila sa Void Prying Stage, napakahirap para sa mga ordinaryong martial artist na libutin ang mga latian na ito. Kasabay ng paglalakad sa latian, nakuha ni Alvin ang isang tiyak na antas ng pangunawa sa Swamp of Death. Siyempre, alam niya na ito ay ang panlabas na lugar lamang ng Swamp of Death. Ang deadbeat kong tatay na iyon ay hindi sana nadulas sa isa sa mga latian na ito, hindi ba? Dahil sa pag-iisip hanggang dito, nakaramdam si Alvin ng lamig sa kanyang gulugod. Kung talagang nilamon ng latian ang deadbeat dad niyang iyon, wala na talaga. Munting ginto, dagdagan ko ang bilis kong maglakad papasok, kung may demonyong halimaw o mabangis na hayop ang umatake sa akin, harapin mo sila. Ang origin energy ay nagngangalit sa mga binti ni Alvin pagkatapos niyang sabihin ito sa maliit na gintong daga. Squeak squeak! Nang marinig niya ang tugon ng maliit na gintong daga, kumilos si Alvin. Ipo-ipo.
Habang tumataas ang figure ni Alvin, tila siya ay nag-transform sa isang unos, at sa itaas niya, 1,211 sinaunang mammoth silhouette ang sumunod na humarurot palabas. Ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Elementarya lakas ng hangin. Sa sandaling ito, si Alvin ay tumungo sa gitna ng Swamp of Death ng buong bilis. Samantalang ang mga mabangis na hayop na nakatagpo niya sa buong daan ay naging mas malakas at mas malakas. Gayunpaman, gaano man kakilakilabot ang mabangis na hayop, sila ay mga mabangis na hayop kung tutuusin, at hindi nila nakayanan ang isang suntok sa harap ng maliit na gintong daga na isang ikatlong antas ng Void Priang Stage na demonyong hayop. Umuungol. Kasabay ng tensyon ng spiritual force ni Alvin, sa susunod na sandali, nakita ni Alvin ang isang napakalaking mabangis na halimaw na bumuka ang dagwang bibig nito habang sumusugod ito sa kanya. Ito ay isang mamal na mabangis na hayop na nagtataglay ng napakasamang hitsura, at hindi ito makilala ni Alvin. Half-step void stage. Tumigil si Alvin sa kanyang mga yapek, at tumaas ang kanyang mga kilay. Nang sumugod ang mabangis na hayop, 1,500 sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa kalangitan at sinundan ito upang kumislap patungo kay Alvin. Gayunpaman, hindi nag-alala si Alvin. Tirit-tirit. Ang maliit na gintong daga ay sumigaw at isang sword light ang kumislap mula sa spirit sword na nasa kanyang kamay, na direktang tumagos sa ulo nitong half-step void stage na mabangis na halimaw, dahilan upang dalhin ito sa pamamagitan ng momentum na bumulusok sa lupa, at ito ay ganap na wala ng anumang palatandaan ng buhay. Si Alvin ay emosyonal na bumantong hininga sa kanyang puso nang makita niya ang eksenang ito. Ilang taon na ang nakararaan, noong hindi pa rin siya umaalis sa Crimson Sky Kingdom para magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang pagkakaroon sa half-step void stage ay isang pag-iral na mahirap lampasan sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay sa halip ay hindi karapat-dapat na banggitin. Ang ilog ay dumadaloy sa silangan sa loob ng 30 taon at kanluran sa loob ng 30 taon. Ang mga salitang ito ay hindi mali. Umiling si Alvin at nagpatuloy sa paglalakad sa Swamp of Death. Samantala, bumagal siya. Dahil alam niyang nakapasok na siya sa core area ng Swamp of Death. Marahil ay may mga demonyong hayop sa lugar na ito. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin, dahil pagkatapos niyang dahan-daang lumakad ng kalahating oras, isang demonyong hayop na natatakpan ng kaliskis na baluti ang sumilaw mula sa isang malapit na latian, at tila ito ay naging isang matalas na liwanag na mabangis na tumagos kay Alvin. Sa kalangitan, 2,000 sinaunang mammoth silhouette ang sumugod patungo kay Alvin na may kahangahangang aura na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Tumili. Ang maliit na gintong mouse na nakatayo sa balikat ni Alvin ay lumukso upang mag-transform sa isang gintong kidlat na dala ng alon ng tunog ng kulog habang siya ay gumagalaw upang harangin ang unang antas ng Void Priang Stage na demonyong hayop na umaatake kay Alvin. Swish! Isang espadang alulong ang palm unit sa kalangitan at isang liwanag ng espada ang dumaan upang bumaba sa may kaliskis na baluti sa demonyong halimaw, at nagbuga ito ng isang alon ng nakakatusok sa tainga ng mga tunog ng pagbabanggaan ng bakal. Itong kaliskis na baluti ay may napakalakas na depensa. Nagulat si Alvin. Samantalang sa sandaling nagulat si Alvin, ang maliit na gintong daga ay umatake na sa kanyang pangalawang atake ng espada, at tumagos ito sa tiyan ng demonyong hayop, na ikinamatay nito. Ang kaliskis na baluti ng demonyong hayop na ito ay hindi lamang naprotektahan ang tiyan nito. Ang tiyan ay ang pinakamahina nitong punto. Squeak squeak, bumalik ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin pagkatapos ay humingi ng kredito kay Alvin. Big Brother Alvin, mabigat ako, tama. Kahit na ang lakas ng demonyong hayop na ito ay mas mababa kaysa sa akin, ang kaliskis na baluti sa katawan nito ay napakatigas. Sa totoo lang hindi ko nagawang masira ang kaliskis na baluti nito kapag umatake ng buong lakas. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ito, at ngayon lang niya napansin na bukod sa sugat sa tiyan, walang kahit isang marka ng pinsala sa demonyong hayop na pinatay ng Little Gold. Ang demonyong hayop na ito. Alvin ay tumingkayad at tumingin sa puting marka na iniwan ng espada ng Little Gold sa kaliskis ng demonyong hayop, at kasabay nito, naalala niya ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor.
Sa wakas, nakilala ni Alvin ang demonyong hayop na ito. Ito ay talagang isang Crimson Armadillo. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga ay tumingin kay Alvin na nagtataka. Little Gold, itong Crimson Armadillo ay isang napakabihirang demonyong hayop. Ibigay mo sa akin ang iyong spirit sword. Ipinaliwanag ni Alvin ang maliit na gintong daga at kinuha ang espiritong espada ng maliit na gintong daga. Kasunod nito, isang grade 5 na weapon flame ang nagliyab sa palad ni Alvin at idiniin niya ang scaled armor sa ibabaw ng katawan ng Crimson Armadillo. Pagkatapos ng 15 minuto, ang nakascale na baluti ay nagpakita ng mga bakas ng pagkatunaw. Pagkaraan ng isang oras, isang bahagi ng nakascale na armor ang sinunog ni Alvin at ito ay naging isang pool ng likido. Kasunod nito, tumaas at bumagsak ang mga kamay ni Alvin, binawi ang isang tumpok ng refinement materials ng sandata mula sa kanyang spatial ring bago matuno ang mga ito sa likido kasama ang weapon flame. Sa huli, ginamit ni Alvin ang scaled armor ng Crimson Armadillo at ang tumpok ng refinement materials ng armas upang matagumpay na mapahusay ang grade 6 spirit sword ng maliit na gintong mouse sa grade 5 spirit sword. Subukan mo. Ibinalik ni Alvin ang spirit sword sa maliit na gintong daga. Nagliwanag ang titaste ng jade green na mata ng maliit na gintong daga nang matanggap niya ang spirit sword at sinimulang indayog ito. Ang origin energy ay sumama sa spirit sword. Whoosh! Agad na lumitaw ang 4,000 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng maliit na gintong mouse, pagkatapos ay lumitaw ang isa pang 2,000 sinaunang mammoth silhouette sa gilid ng mga umiiral na sinaunang mammoth silhouette. Sa madaling salita, ang grade 5 spirit sword sa maliit na gintong mouse ay naglalaman ng lakas ng 6,000 sinaunang mammoth. 50% amplification. Not bad. Tumango si Alvin bilang kasiyahan. Squeak squeak, ang berdeng mata ng maliit na gintong daga ay kumislap ng maliwanag at siya ay labis na nasasabik. Kasunod nito, binawi ni Alvin ang kanyang sariling Violet Myrtle Flexible Sword pagkatapos ay umasa sa scaled armor ng Crimson Armadillo upang isulong ito sa hanay ng grade 5 Spirit Sword. Pagkatapos pagbutihin ng Violet Myrtle Flexible Sword, ang amplification ay katulad ng grade 5 Spirit Sword sa kamay ng maliit na gintong mouse. Nagawa nitong palakasin ang lakas ng 50%. Magandang bagay ang scaled armor nitong Crimson Armadillo. Ang weapon flame sa kamay ni Alvin ay nagngangalit at mabilis nitong inalis ang natitirang scaled armor sa Crimson Armadillo at inilagay ito sa kanyang spatial ring. Ang scaled armor ng Crimson Armadillo na ito ay isang espesyal na material para sa pagpino ng grade 5 spirit weapons. Tara na! Matapos itong harapin, dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga upang magpatuloy sa loob. Sa buong daan, nakatagpo sila ng ilang demonyong hayop, at walang pagbubukod, lahat sila ay namatay sa ilalim ng espada ng maliit na gintong daga. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng grade 5 Spirit Sword, ang lakas ng maliit na gintong mouse ay umabot sa lakas ng 6,000 sinaunang mammoth. Kung gagamitin niya ang kanyang half-step advanced lightning force, magagawa niyang gamitin ang lakas ng 6,500 sinaunang mammoth. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ika-4 na antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop na nakaintindi ng half-step advanced force. Kung naiintindihan ng isang pang-4 na antas na demonyong hayop ang force na mas mababa sa half-step advanced lightning force ng maliit na gintong mouse, ang lakas nito ay magiging mas mababa pa sa maliit na gintong mouse. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong demonyong hayop ay hindi nagtataglay ng mga sandata ng espiritu. Siyempre, kahit na ang mga demonyong hayop ay hindi nagtataglay ng mga espiritong sandata na maaasahan, ang ilang mga demonyong hayop na may pambihirang likas na talento sa halip ay nagtataglay ng isang kalamangan na pagmamay-ari nila. Katulad ng Crimson Armadillo. Ang nakascale na armor sa katawan nito ay isang bagay na kahit ang Little Gold ay hindi nabuksan kapag gumamit ng grade 6 Spirit Sword. Sa huli, dahil natagpuan ng Little Gold ang mahina nitong punto kaya nagawang patayin ito ng Little Gold. Squeak squeak, Alvin naglakad pasulong, at tumigil lang siya sa paggalaw nang marinig niya ang maliit na gintong daga na biglang sumigaw. 471.
Little Gold, ano na? Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga sa kanyang balikat habang nagtatanong siya. Squeak squeak, itinaas ng maliit na gintong daga ang maliit nitong ulo at tumingin sa malayo sa kanan. Sinundan ni Alvin ang tingin ng maliit na gintong daga upang tumingin, nakita niya ang isang lugar na nakapulupot sa paligid ng itim na ambon, at lubos niyang hindi makita kung ano ang naroroon. May napansin ka ba? Lumawak ang espiritual na lakas ni Alvin, ngunit naramdaman niya na para itong isang bato na lumulubog sa karagatan, at wala siyang napansin. Big Brother Alvin, hindi mo ba naramdaman? Masyadong nakakatakot ang aura na ibinubuga doon. Ang maliit na gintong daga na boses ng isang batang babae ay pumasok sa mga tainga ni Alvin at naglalaman ng bakas ng takot sa loob. Hindi. Umiling si Alvin, pagkatapos ay curious na naglakad patungo sa lugar na iyon, at ang buong katawan niya ay sumanib sa ambon. Ang paningin ni Alvin ay nakaharang sa loob ng ambon, at nagamit lamang niya ang kanyang espiritual na lakas upang suriin ang daan sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang spiritual force ay hindi isang mata pagkatapos ng lahat. Nasabi lang nito kay Alvin kung may latian sa unahan, ngunit hindi niya maituro si Alvin sa tamang direksyon. Big Brother Alvin, pumunta sa kanan. Sa kabutihang palad, ang boses ng maliit na gintong daga ay tumunog, at pinahintulutan nito si Alvin na hindi na kailangang maging bulag pa. Sa ilalim ng gabay ng maliit na gintong daga, dumating si Alvin sa tabi ng isang kakaibang napakalaking hukay. Isa itong napakalaking hukay na malalim hanggang sa puntong hindi na makita ang ilalim, at nakapulupot ang itim na ambon sa loob nito. Hoy! Sumigaw si Alvin patungo sa napakalaking hukay, at ang kanyang echo ay umalingaw-ngaw lamang pagkatapos ng ilang paghinga. Napakalalim. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Kuya Alvin, ito ay nasa loob. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay tila may bahid ng panginginig. Ang aura na nagdudulot sa iyo ng takot ay nagmumula sa napakalaking hukay na ito. Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga at kumunat ang noo. Little Gold, hindi mo sana mali ang naramdaman mo, di ba? Umiling ang maliit na gintong daga. Hindi. Nasa loob. Kuya Alvin, kung hindi ka naniniwala sa akin, ibababa kita para tingnan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang maliit na gintong daga ay naging kasing laki ng isang maliit na burol. Okay. Tumango si Alvin, dahil ang mga salita ng maliit na gintong daga ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa, at talagang gusto niyang malaman kung ano mismo ang nasa loob ng napakalaking hukay dahil ito ay talagang nakapagdulot ng takot sa walang takot na maliit na gintong daga. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Ang napakalaking hukay ay napakalaki, at ito ay may kakayahang ganap na tumanggap ng katawan ng maliit na gintong daga pagkatapos niyang palakihin ang sarili. Dinala ng maliit na gintong daga si Alvin upang dahan-daang bumaba sa napakalaking hukay. Hindi pa ba tayo nakarating? Pagkaraan ng 15 minuto, napansin ni Alvin na ang maliit na gintong daga ay dahan-dahan pa ring bumababa at hindi niya maiwasang magtanong. Halos, sabi ng maliit na gintong mouse sa pamamagitan ng voice transmission. Sa wakas, pagkatapos ng oras para sa isa pang 10 dagdag na hininga ng hangin, sa wakas ay bumagal ang bilis ng maliit na gintong mouse. Kuya Alvin, tingnan mo. Tumingin si Alvin pababa sa ilalim ng gabay ng maliit na gintong daga. Sa isang sulyap pa lang, napansin na niya na sa loob ng madilim na napakalaking hukay, mayroon talagang isang kuweba na maaaring tumanggap ng isang matanda sa gilid ng dingding ng hukay. Tumpak na pagsasalita, ito ay isang daanan ng kuweba. Sa di nagtagal, isang bulaklak na nasa gilid ng pasukan ng kuweba ang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Ito ay isang bulaklak na itim na parang tinta, at dahil sa kulay nito, halos sumanib ito sa dingding ng napakalaking hukay. Dahil sa malayo dito kanina, hindi ito napansin ni Alvin. Ngayon, kasabay ng paghinto ng maliit na gintong daga, si Alvin ay nagkataong nasa parehong taas ng pasukan sa pasukan ng kuweba, at kitang-kita niya ang balangkas ng itim na bulaklak na ito. Matapos hanapin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nakilala ni Alvin ang bulaklak na ito. Seren Epiphyllum.
Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Alvin dahil hindi niya inaasahan na ito ang Seren epiphyllum. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Seren epiphyllum, hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Sa lahat ng mga taon na iyon, sinabi sa kanya ng kanyang ina noon na higit sa 20 taon na ang nakalilipas, ito ay tiyak na dahil sa Seren epiphyllum kung kaya't ang kanyang deadbeat na ama ay nakipagsapalaran ng malalim sa Swamp of Death. At wala nang balita sa kanya mula noon. Ngayon, 20 taon na ang lumipas at talagang nakatagpo siya ng isang Seren epiphyllum. Talagang sabi ng kasabihan, basta-basta idinidikit ang isang sanga ng willow sa lupa, ngunit ang willow ay naging isang lilam. Nagpakawala ng mapait na tawa si Alvin, pagkatapos ay pinili niya ang Seren epiphyllum. Ang Seren epiphyllum ay isang napakahalagang materyal na panggamot. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Ang pagpipino ng maraming mga espesyal na panggamot na table tas ay higit pa o mas kaunting kinakailangan sa paggamit nito. Saglit na pinagmasdan ni Alvin ang pasukan sa kuweba, at napansing wala nang iba pa bago kumislap upang makapasok sa daanan ng kuweba. Samantala, ang maliit na gintong daga ay muling lumiit at sumunod sa kanya upang pumasok sa daanan ng kuweba bago bumaba sa balikat ni Alvin. Anong lugar ito? Naglakad si Alvin sa kahabaan ng daanan ng kuweba, ito ay naging mas madilim habang siya ay naglalakbay, at ito ay naging madilim. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang weapon flame ang nagngangalit at lumundag sa kanyang kamay, na nagpapaliwanag sa buong kuweba. Sumunod si Alvin sa daanan upang magpatuloy sa loob, at naglakad siya ng isang buong oras bago siya bahagyang naiinip. Ano ba talaga ang kapahamakan na lugar na ito? Sa buong daan dito, naramdaman ni Alvin na ang lupain ay walang tigil na bumababa. Ang kanyang paunang pagtatantya ay tinatayang nasa 1,000 metro siya sa ilalim ng lupa. Kuya Alvin, ang aura na iyon ay palapit ng palapit. Ang boses ng maliit na gintong daga ay tumunog, at ito ay naging dahilan upang si Alvin ay nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay mayroon na siyang inaasahan. Sa wakas, isa pang kalahating oras ang lumipas nang lumiko si Alvin sa isang curve at napansin ang isang puting spot ng liwanag sa unahan. Yan ang labasan. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang binibilasan niya ang kanyang lakad. Sa kalaunan, ang puting bahagi ng liwanag ay unti-unting lumaki at si Alvin ay sa wakas ay lumabas sa daanan ng kuweba upang pumasok sa isang espasyo na kasing liwanag ng araw. Sa tumpak na pagsasalita, ang espasyong ito ay isang puwang na katulad ng isang bulwagan sa isang palasyo. Ang bulwagan ay maningning at kahanga-hanga, at ito ay parang isang palasyo sa ilalim ng lupa. Sa kisame, 9 na naglalakihang luminous pearls ang nakalagay doon, at eksaktong galing sa kanila ang liwanag sa hall. Anumang isa sa luminous pearls na ito ay higit sa doble ang laki ng luminous pearl na ibinigay sa akin ng Clans Patriarch ng Phoenix Nest City noong araw na iyon. Alinman sa mga ito ay lubhang mahalaga. Kasabay ng pagnganga ni Alvin, ang pagkinang ng kanyang mga mata. Sa wakas, inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata mula sa 9 na luminous pearls at ipinutok ito sa bulwagan. Isang kalansay ang nakahiga sa gilid ng bulwagan, at nakuha nito ang atensyon ni Alvin. May mga damit sa kalansay, ngunit ito ay nasira dahil sa walang katapusang mga taon. Mula sa istruktura ng balangkas, nalaman ni Alvin na ito ay pag-aari ng isang lalaki. Sino ito? Bakit siya nandito? Ang pagkamausisa ay lumitaw sa puso ni Alvin at maingat niyang pinalaki ang balangkas. Hindi nagtagal, napansin niyang nabasag talaga ang chest bone ng skeleton, at para itong nabasag ng suntok ng kung sino. Kuya Alvin, ano ito? Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Ngayon lang napansin ni Alvin na ang maliit na gintong daga ay umalis sa kanyang balikat mula sa hindi malamang oras at bumaba sa gilid ng balangkas. Ngayon, kumuha siya ng command token na napuno ng alikabok mula sa baywang ng kalansay. Namutla ang mukha ni Alvin nang makita niya itong command token. Isang malinaw na salitang Darfield ang nakasulat sa harap ng command token. Ito ang command token ng Darfield. Itinaas ni Alvin ang command token, pagkatapos ay huminga ng malalim bago ito ibinalik.
Sa ibabaw nito, ang salitang direkta, ay lubhang kapansin-pansin. Darfield Direct Descendant Disciple. Nakita ni Alvin ang ganitong uri ng command token, ang Patriarch ng Darfield, si Howard, ang Grand Elder, si Zachary, at ang ika-4 na guro ng Darfield, si Aaron, lahat ay may dalang kasama nila. Ito ang command token na pantay na pinalamutian ng mga direktang inapo ng mga disipulo ng Darfield. Pwede bang? Huminga ng malalim si Alvin nang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at muling bumaba ang kanyang tingin sa balangkas. Hindi kaya ito ang kanyang deadbeat na ama, si Raymond? Sa ilang sandali, lumitaw ang mapait na ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Kung ang skeleton talaga ay ang kanyang deadbeat na ama, kung gayon kahit na malamang na hindi siya malulungkot, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ina ay palaging matatag na naniniwala na ang kanyang patay na tatay ay buhay pa. Squeak squeak, sa sandaling ito, muling sumigaw ang maliit na gintong daga. Kuya Alvin, spatial ring. Ito ay spatial ring. Napako ang tingin ni Alvin sa kanang kamay ng balangkas nang marinig niya ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong daga, at sa kanang kamay ay isang maitim na tansong spatial ring. Inalis ni Alvin ang spatial ring at itinatag ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagpatak ng kanyang dugo dito. Sana may isang bagay na magpapatunay sa pagkakakilanlan ng kalansay na ito sa loob ng spatial ring na ito. Naisip ni Alvin sa kanyang puso, at ang kanyang kalooban ay lalong nabalisa. Ang pinaka-inaalala niya ngayon ay ang kalansay na ito ay ang kanyang deadbeat na ama, dahil kapag nakumpirma ito, hindi niya alam kung gaano kalungkot ang kanyang ina. Kahit napatunayan na siya talaga ang deadbeat na tatay ko, kailangan kong i-lock ang lihim na ito sa loob ko. Huminga ng malalim si Alvin habang sinasabi sa sarili. Ayaw niyang malungkot ang kanyang ina. Hindi bababasa, ang kanyang ina ay nagtataglay ng bakas ng pag-asa sa kanyang puso, at ang pagpapahintulot sa bakas ng pag-asa na ito na samahan ang kanyang ina sa buong buhay niya ay marahil ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa utos ng kanyang mga iniisip, sinimulan ni Alvin na tingnan ang mga bagay sa loob ng spatial ring. Sa di sinasadya, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Isang sulat. Talagang may sulat sa spatial ring na ito. Kahit na ang liham na ito ay isinulat ng isang tao sa may-ari ng spatial ring o ang may-ari ng spatial ring ay nagsulat nito sa ibang tao, tiyak na pipirmahan ito. May lumabas na sulat sa taas ng kamay. Ito ay isang liham na napunit. Ito ay dapat na isang sulat na isinulat ng isang tao sa orihinal na may-ari ng spatial ring na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang puso, pagkatapos ay binuksan ang liham para basahin ito. Ang simula ng liham ay ang pagtugon ng ibang tao sa orihinal na may-ari ng spatial ring. Josh Darfield. Bumaba ang tingin ni Alvin sa mga salitang Lord Josh Darfield, sa simula ng sulat, at dumilat ang kanyang mga mata. Josh Darfield. Isang direktang inapo na disipulo ng Darfield. Maaaring siya ang half-step void stage na martial artist mula sa Darfield na pumunta sa Swamp of Death noong mga nakaraang taon para hanapin ang deadbeat kong tatay. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa puso ni Alvin sa unang posibleng sandali. Matapos ang pag-iisip ay lumitaw, siya ay mas kumbinsido. Kahit siya man o hindi. Masisiguro kung ang balangkas na ito ay hindi ang deadbeat dad ko. Nakahinga ng maluwag si Alvin at bahagyang pinalad. Bagamat hindi niya alam kung ano ang na-encounter ng deadbeat dad niyang iyon all those years ago, dahil hindi pa niya nakita ang mga labi ng deadbeat niyang tatay, nangangahulugan din iyon na may pagkakataon na buhay pa ang deadbeat na tatay niya. Siyempre, posibleng nilamon din siya ng latian. Ngunit ito ay isang posibilidad lamang. Little Gold, dito nanggaling ang aura na sinabi mo kanina na nagparamdam sa iyo ng takot. Biglang naalala ni Alvin ang dahilan kung bakit siya pumasok sa daanan ng kuweba, at tumingin siya sa maliit na gintong daga habang nagtatanong. 472. Squeak squeak. Ang maliit na gintong mouse ay nagmamadaling tumango, pagkatapos ay tumalon sa gilid ng bulwagan at tumuro patungo sa isang sirang stone tablet at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission. Big Brother Alvin, ang aura ay nasa loob nito. Gayunpaman, ang aura na iyon ay naglaho hindi nagtagal pagkarating namin, na parang tinago nito ang sarili.
Kakaiba kaya? Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong daga, pagkatapos ay gumawa siya ng malalaking hakbang upang makarating sa harap ng sirang stone tablet. Ang stone tablet na ito. Alvin ay tumingkayad, gustong itaas ang stone tablet, ngunit napansin niya na ang maliit na tablet ay tila konektado sa buong bulwagan. Gayunpaman, ang pinalawak na espiritual na lakas ni Alvin sa halip ay nagsabi sa kanya na ang sirang batong tabletang ito ay hiwalay sa bulwagan. Huminga ng malalim si Alvin, nombok ang mga kalamnan sa kanyang buong katawan habang nakahawak siya sa stone tablet gamit ang kanyang dalawang kamay. Kasunod nito, ang buong lakas sa kanyang katawan ay sumabog. Ngunit, kahit na noon, ang kanyang lakas ng 1,011 sinaunang mammoth ay hindi pa rin maigalaw ang stone tablet kahit kaunti. Gaano kabigat itong stone tablet? Nagulat si Alvin, pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay upang itumba ang stone tablet habang mabilis niyang hinanap ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ngunit sa huli, wala siyang mahanap na anumang pahiwatig na may kaugnayan sa mga materyales na ginawa ng stone tablet. Sa madaling salita, kahit nabuhay pa ang Rebirth Martial Emperor, hindi rin niya makikilala ang mga materyales kung saan ginawa ang stone tablet na ito. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na ang pinakamabigat na bato sa Cloud Continent ay mas magaan kaysa itong sirang batong tableta sa harap niya. Ang stone tablet na ito ay isang maliit na piraso lamang, ngunit mabigat na ito hanggang sa hindi na ito maigalaw ni Alvin kahit kaunti. Munting ginto, tingnan mo kung magagalaw mo itong batong tableta. Tumingin si Alvin sa kalapit na maliit na gintong daga. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang Little Gold ay isang ikatlong antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop, at ang lakas ng Little Gold ay mas malakas din kaysa sa kanya. Ang maliit na gintong daga ay mabilis na tumakbo nang marinig niya ito, ngunit, kahit na ang maliit na gintong daga ay ganap na sumabog sa kanyang lakas na 4.000 sinaunang mammoth, hindi pa rin niya maigalaw ang stone tablet kahit kaunti. Ano ba talaga itong stone tablet? Napabuntong hininga si Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang sinaunang mammoth ay maihahambing sa lakas na 10,000 pounds. Ang lakas ng 4,000 sinaunang mammoth ay maihahambing sa lakas ng 40 milyong pounds. Anong uri ng paniwala ang 40 milyong pounds? Kung i-convert sa toneladang unit ng pagsukat ng timbang sa kanyang nakaraang buhay, ito ay 20,000 tonelada. Ang bigat ng stone tablet na ito ay lumampas sa 20,000 tonelada. Si Alvin ay ganap na natulala habang nakatingin siya sa stone tablet sa kanyang harapan. Squeak squeak! Sa sandaling ito, ang galit na sigaw ng maliit na gintong daga ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Swish! Kasunod nito, nakita niya ang isang liwanag ng espada na kumikislap sa mabangis na paghampas sa tapyas ng bato. Ito ay tiyak na ang maliit na gintong mouse na gumagamit ng kanyang buong lakas, ang kanyang grade 5 spirit weapon, at ang kanyang half-step advanced lightning force para atakihin ang stone tablet. Bang! Ang hampas ng espada na naglalaman ng lakas ng 6,500 sinaunang mammoth ay tumama sa tapyas ng bato, at ang nakakatakot na puwersa ay tinangay ang lahat ng alikabok sa sahig ng bulwagan. Squeak squeak! Ang walang magawang sigaw ng maliit na gintong daga ay tumunog habang ang alikabok ay tumira. Tumingin si Alvin sa stone tablet at ang kanyang mga mata ay bumukas na parang mga platito habang siya ay hindi maipaliwanag na nabigla. Ito. Eksakto kung anong mga materyales ang gawa sa stone tablet na ito. Isang stroke strike na naglalaman ng lakas ng 6,500 sinaunang mammoth ang tumama dito, ngunit hindi ito nag-iwan ng kahit isang marka. Pagkatapos ng lahat, ang atake ng espada ng maliit na gintong daga ay nag-iwan ng isang kitang-kitang puting marka kahit sa sukat na baluti ng Crimson Armadillo na nagtataglay ng langit na lumalaban sa katigasan. Ngunit ngayon, ang munting gintong daga ay nagsagawa ng kanyang buong lakas ngunit hindi nag-iiwan ng anumang mga marka sa stone tablet. Kuya Alvin, ang batong platapormang ito ay masyadong matigas. Wala akong magagawa. Ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga ay nakalaylay, pagkatapos ay malungkot siyang tumayo sa gilid pagkatapos na ilagay ang kanyang grade 5 spirit sword. Nakita ko.
Mapait na tumawa si Alvin, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay upang tapikin ang stone tablet, at wala siyang napansing mali dito. Ang buong stone tablet ay nagyayelong malamig at lubhang kakaibang mga salita ang nakaukit dito, at hindi nakilala ni Alvin ang isang salita. Anong mga salita ito? Mukhang hindi ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa Cloud Continent. Sa ilalim ng kanyang kawalan ng kakayahan, maaari lamang hanapin ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Gayunpaman, ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na ang Rebirth Martial Emperor na nakaranas ng dalawang buhay ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng mga salita. Maging ang Rebirth Martial Emperor ay hindi pa nakikita ang mga salitang ito noon. Hindi maiwasan ni Alvin na mamangha, at napagtanto niya kung gaano kaordinaryo ang stone tablet na ito. Batay sa puwang sa stone tablet na ito, kulang pa ito sa kalahati. Inilagay ni Alvin ang kanyang kamay sa stone tablet, at ang kanyang kamay ay nanlamig na parang humihipo siya ng ice cube. Sa wakas, hindi na nakayanin ni Alvin, at ang kanyang espiritual na lakas ay bumalot sa sirang batong tableta na ito dahil gusto niyang makita kung magagamit niya ang kanyang espiritual na lakas upang madama ang kalaliman ng batong ito. Sa sandaling nahawakan ng spiritual force ni Alvin ang stone tablet, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang naganap. Naramdaman ni Alvin ang isang mapanglo na hangin na sumalakay sa kanya, pagkatapos ay ang kanyang espiritual na lakas ay nanginig bilang isang espiritual na lakas na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na nalagutan ng hininga ay lumabas mula sa stone tablet upang sundan ang kanyang espiritual na lakas at tumangay patungo sa kanyang kaluluwa. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa puso ni Alvin nang walang tula o dahilan. Ang lakas ng espiritual na lakas na ito ay ganap na lumampas sa saklaw ng kanyang pangunawa. Maging ang espiritual na lakas ni Elder Kung mula sa Phoenix Nest City ay hindi karapat-dapat na banggitin kung ihahambing sa espiritual na lakas na ito, at ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Kahit ang Rebirth Martial Emperor sa kanyang kapanahunan ay maaaring walang spiritual force na ganito kalakas. Kaagad, maraming ideya ang dumaan sa isip ni Alvin. Sino ka ba talaga? Nanginginig ang espiritual na lakas ni Alvin habang nakikipag-usap siya sa malakas na espiritual na lakas na humipo sa kanyang espiritual na lakas. Sa tumpak na pagsasalita, ang bagay na dumaan patungo sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang espiritual na lakas ay dapat na isang lubhang kakila-kilabot na kaluluwa. Masyadong pamilyar si Alvin sa nararamdaman niya ngayon. Sa lahat ng mga taon na iyon, noong kagagaling lang niya sa mundong ito mula sa lupa at angkinan ang katawan ni Alvin, ang kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor na nakatago sa kaibuturan ng kaluluwa ni Alvin ay minsang nagbigay sa kanya ng katulad na pakiramdam. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon siyang malinaw na intuition. Maging ang kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor noong panahong iyon ay tila mas mababa sa lakas ng kaluluwang ito na dumaan sa kanya. Ang Rebirth Martial Emperor ay isang pag-iral na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent. Ang kanyang kaluluwa ay nakaranas ng dalawang buhay at nagalit pa sa isang lubhang nakakatakot na antas. Sa panahon ng kanyang ikalawang buhay, ito ay kahit hanggang sa lawak na wala ni isang Martial Emperor stage expert ang nakatanggap ng isang spiritual force attack mula sa Rebirth Martial, Soul ay ang Rebirth Martial Emperor. May isip mula dito. Baka naman nagkakamali ako. Ang kaisipang ito ay kakalabas lamang sa puso ni Alvin nang maramdaman niyang ang napakalakas na kaluluwa ay pumasok na sa kanyang isipan. Kasabay nito, isang madilim, malakas, at malinaw na boses ang pumasok sa kaluluwa ni Alvin. Bata! Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging kapos-palad mo. Kung hindi dahil sa paghawak ng kaluluwa mo sa Devil Seal Tablet, imposibleng umalis ang primary soul ko sa Devil Seal Tablet. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo ng maayos. Ngayon, nakatakas na ako sa Devil Seal Tablet, basta't sirain ko ang iyong kaluluwa at sakupin ang iyong katawan. Magagawa kong hanapin ang aking pangalawang kaluluwa. Sa oras na iyon, kapag ang aking pangunahing kaluluwa ay bumalik sa gilid ng aking pangalawang kaluluwa, magagawa kong lipulin ang tanggang iyon. H-A-H-A-H-A-H-A. Kasabay ng mayabang at walang habas na boses na ito, ang kaluluwa ni Alvin ay nanginginig ng husto.
Kasabay nito, ang pinalawak na espiritual na lakas ni Alvin ay ganap na nagkalat kasabay ng panginginig ng kanyang kaluluwa. Hindi. Ang mukha ni Alvin ay namutla habang siya ay sumisigaw ng malungkot. Kapag nawasak ang kanyang kaluluwa, nangangahulugan din ito na tuluyan na siyang mawawala sa mundo. Kahit buhay pa ang katawan niya, shell lang iyon at hindi na siya. Ngunit lahat ng nangyayari ngayon ay hindi isang bagay na kayang kontrolin ni Alvin. Sa pakiramdam ni Alvin, ang malakas na kaluluwa na dumaan sa kanyang kaluluwa ay mas malakas pa kaysa sa kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor noong araw na iyon. Bang! Sa wakas, ang napakalakas na kaluluwa ay bumangga sa kaluluwa ni Alvin. Agad, nanginginig ang katawan ni Alvin at nakaramdam siya ng pagkahilo. Sa susunod na sandali, si Alvin na nag-aakalang mawawasak ang kanyang kamalayan ay napansin sa kanyang pagkamangha na ang kanyang nanginginig na kaluluwa ay walang tigil na nagpapatatag at bumabawi. Sa huli, ang hindi magandang pakiramdam ay ganap na nawala. Samantala, napansin ni Alvin na ang malakas na kaluluwa noon ay tila biglang naglaho ng walang bakas. Nagngangalit na kulog ngunit isang maliit na shower. Pwede bang? Para kay Alvin ang eksenang ito ay napakapamilyar. Maaaring siya ay nakaranas ng katulad na kapalaran bilang Rebirth Martial Emperor noong panahong iyon. Ang pagdurusa ng ilang uri ng pagpigil sa batas ng mundo dahil sa aking kaluluwa ay hindi kabilang sa salitang ito, kaya hindi siya nagtagumpay. Hindi lamang siya ay hindi nagtagumpay, siya sa halip ay nawala ang kanyang sariling kaluluwa sa proseso. May kakaibang ekspresyon si Alvin nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito. Anong malas na malto? Nakahinga ng maluwag si Alvin at nagpakita ng bahagyang kampante ng ngiti. Paano kung malakas ang kaluluwa mo? Ang pagsisikap na sirain ang kaluluwa ko ay parang paghahanap lang ng kamatayan. Mukhang may kasama ang Rebirth Martial Emperor. Kuya Alvin, ikaw. Ang iyong kasalukuyang hitsura ay lubhang nakakainis. Sa sandaling ito, seryosong tumingin sa kanya ang maliit na gintong daga habang pinadalhan siya ng voice transmission. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alvin nang marinig niya ito, at bahagyang napahiya siya. Kasabay nito, sa isang napakalayong lugar, sa isang napakamarangya at kahangahangang palasyo na nasa isang floating island na nakasabit sa himpapawid. Biglaan. Na ganito kakawawa, pati ang primary soul mo ay nawasak ng kung sino. Isa hindi ko talaga inaasahanong alon ng walang pidgel na malakas na halakhak ng kalayaan ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng palasyo. Kasunod nito, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay nakakalat habang ang isang matangkad na figure ay biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng napakagandang palasyo. Ito ay isang binata. Ang binata ay nakasuot ng asher na damit, ang kanyang mukha ay napakagwapo na may perpektong contoured na balangkas, at siya ay may magandang tindig. Nakatayo ang kanyang titays ng hugis espada na kilay at naglabas ng marangal na aura. Ang kanyang titays ng kalmado na mga mata ay tila may asul na kulay na malakas na hangin na tumatalon sa loob, at ang kanyang matalas na titig ay tila kayang tumagos sa lahat. Kasalukuyan ang mukha ng binata ay puno ng sobrang saya. Para bang matagal na siyang hindi naging masaya. Biglang umihip ang malayong hangin. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure na napakabilis ang lumitaw sa harap ng binata sa halos parehong oras. Ito ay dalawang matandang lalaki. Ang isa ay nakasuot ng asul na damit, ang isa naman ay nakasuot ng pulang damit. Mansion Lord. Napatingin ang dalawang matandang lalaki sa binata at sobrang mapagpakumbaba. Aalis ako sa loob ng ilang oras. Sa panahong ito, kayong dalawa ang ganap na mamamahala sa lahat ng mga gawain ng Asher Cloud Mansion. Bahagyang sinulyapan ng binata ang dalawang matandang lalaki, pagkatapos ay naglabas ng command token na may pagtaas ng kamay. Sa command token ay may kulay asul na malakas na hangin na nagdugtong-dugtong, na tila isang Asher na dragon. 473. Yes, Mansion Lord. Matapos matanggap ng matandang nakadamit na pula ang command token, tumugon siya ng may paggalang sa matandang nakadamit na asul, at hindi sila nang ahas na maging walang galang kahit kaunti. Ang paggalang na mayroon sila sa binata ay nagmula sa kanilang mga buto, ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa.
Gustuhin man ng binata na isuko nila ang kanilang buhay ay hindi sila masimangot kahit kaunti. Dahil lang ito ang kanilang mansion lord. Ang kanilang mansion lord ay nagtataglay ng pinakamataas na katayuan sa loob ng kanilang mga puso. Sige, tumayo kayong dalawa. Walang pakialam na nagsalita ang binata, at sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga figure ng dalawang matandang lalaki ay unti-unting nabasag at naglaho sa manipis na hangin. Ang kanilang mga bilis ay napakabilis na nag-iwan lamang sila ng dalawang material na after images. Ilang sandali, nanatili ang binata sa himpapawid sa itaas ng palasyo. Ito ay 20 taon na. Sa loob ng 20 taon na ito, bagaman ang aking kaluluwa ay nanatili, ngunit ito ay pinigilan sa lahat ng oras. Ngayong ang pangalawang kaluluwa ni Himing ay napawi na kasama ng kanyang pangunahing kaluluwa, sa wakas ay nabawi ko na ang kontrol sa sarili kong katawan. Parang espada ang tingin ng binata habang nakatingin sa malayo, at bakas ng kalungkutan ang kanyang titig. Now that I think about it, it's been 23 years since I left. Walang kamalay-malay na bakas ng halumigmig ang lumitaw sa mga mata ng binata, parang may naalala siya at sobrang nalungkot. Masyadong komplikado ang kanyang ekspresyon. Minsan puno ng panghihinayang, minsan puno ng awa, at minsan puno ng paninisi sa sarili. Sa wakas, ipinikit ng binata ang kanyang mga mata, at nabasa ang mga luha sa kanyang mukha. Kung mapipili ko, mas pipiliin ko ang 23 taon na nawala sa akin at hindi ang pambihirang lakas na ito. Sa sumunod na sandali, tila hindi nakagalaw ang binata nang mabasag ang kanyang anyo. After image lang pala. Ang Swamp of Death, sa loob ng kailaliman ng napakalaking hukay. Ang daanan ng kuweba sa loob ng napakalaking hukay ay lubos na nakatago, hindi banggitin ng pag-iral na iyon na parang isang palasyo sa dulo ng daanan ng kuweba. Sa kasalukuyan, sa loob ng bulwagan sa palasyo sa ilalim ng lupa. Mukhang sinabi ng may-ari ng malakas na kaluluwang iyon na iyon ang pangunahing kaluluwa niya. At may sinabi siya tungkol sa pangalawang kaluluwa. Mukhang hindi iyon ang buong kaluluwa niya. Tumayo si Alvin at bumulong. Gayunpaman, ang hindi kumpletong kaluluwang iyon ay nagbigay sa akin ng isang mas malakas na pakiramdam kaysa sa Rebirth Martial Emperor sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos na maalis ang kanyang kaluluwa, hindi ito nag-iwan ng anumang alaala, at ito ay isang bagay na naiiba sa Rebirth Martial Emperor. Huminga ng malalim si Alvin, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata habang inaalala ang mapanganib na eksena noon. Sa huli, nakakuha siya ng sagot. Marahil, ang dahilan kung bakit siya nakipag-ugnay sa halaga ng buhay na mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay dahil ang kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor ay nagtatago sa loob ng kanyang kasalukuyang katawan sa loob ng maraming taon. Samantalang ang malakas na kaluluwang iyon ay sa halip ay isang ganap na tagalabas. I was still too greedy. This time, being able to get my life back can be considered to be not bad. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumaantong hininga habang umiiling. Ang isang tao na ang puso ay hindi nasisiyahan ay parang ahas na sumusubok na lumunok ng isang elepante, at ang kasabihang ito ay eksaktong nagsasalita tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa parehong oras na ang puso ni Alvin ay napuno ng pagkabigla sa pag-iral na iyon na ang kaluluwa ay tila mas malakas kaysa sa Rebirth Martial Emperor, siya ay napuno rin ng kuryosidad. Naiisip niya na ang mga alaala ng gayong kakilakilabot na pag-iral ay tiyak na napakayaman. Kung nakuha niya ang mga alaala ng may-ari ng malakas na kaluluwang iyon, walang alinlangan na ito ay isang napakalaking pakinabang. Marahil, maaari pa nga siyang makakuha ng ilang bagay na lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na ang lakas ng kaluluwang iyon ay mas malakas pa kaysa sa Rebirth Martial Emperor. Sa wakas, si Alvin ay bumalik sa kanyang katinoan, at ang kanyang tingin ay muling bumaba sa sirang bato. Ayon sa malakas na kaluluwa mula noon, ang batong tabletang ito ay tila ang Devil Seal Tablet. Ano nga ba ang Devil Seal Tablet? Si Alvin ay likas na nagtaas ng kanyang kamay, gustong kunin ang Devil Seal Tablet upang tingnan ito.
Iniunat pa lang ni Alvin ang kanyang kamay nang lumitaw ang isang mapait na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, dahil naalala niya na kahit na ang maliit na gintong daga ay gumamit ng kanyang buong lakas sa ikatlong antas ng void prying stage, hindi pa rin niya nagawang iling ang batong ito kahit kaunti. Malamang ay hindi pa natapos ang pag-iisip niya nang bigla itong tumigil. Nanlaki ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa Devil Seal tablet na hawak niya sa kanyang kamay, at siya ay ganap na natulala. Ay! Paano ko kaya ito kukunin? Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa gilid, at nang makita niya ang eksenang ito, halatang nabigla siya at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Alvin, paano mo ito nagawa? Talagang napupulot mo ang kakaibang stone tablet na ito. Hindi ko rin alam. Umiling si Alvin saka huminga. Hindi ko naramdaman na lumakas ang lakas ko. Saka isa lang ang posibilidad, itong stone tablet mismo ang naging magaan. Naging magaan na ang stone tablet. Lumiwanag ang figure ng maliit na gintong mouse upang tumalon sa stone tablet. Kasunod nito, ang kanyang mga kuko ay nakahawak sa stone tablet at talagang dinala niya ito upang lumipad kasama niya. Squeak squeak! Ang maliit na gintong mouse na nagdadala ng stone tablet upang lumipad ay labis na nasa sabik, at hindi niya nakalimutang magpadala ng voice transmission kay Alvin. Big Brother Alvin, naging magaan na talaga. Gayunpaman, bakit ito biglang naging magaan? Tama, bakit biglang naging magaan? Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga na dinadala na lumilipad ng maliit na gintong daga, at ang kanyang puso ay nanginag. Hindi kaya dahil sa malakas na kaluluwang iyon. Dahil umalis na ang malakas na kaluluwang iyon, kaya bumalik sa normal itong stone tablet na ito. Bagamat mahirap itong unawain, kasalukuyang naiisip lamang ni Alvin ang ganitong paraan upang maunawaan ito. Devil Seal Tablet. Ang taong iyon ay isang uri ng halimaw na nakatatak sa loob ng stone tablet, tama ba? Dahil lang ang aking espiritual na lakas ay nakaunat sa Devil Seal tablet at nagbukas ng daan palabas para sa kanya, kaya pinayagan siya nitong makatakas mula sa Devil Seal tablet. Nang maalala niya ang mga pangyayaring naganap kanina at ang mga salitang sinabi ng may-ari ng malakas na kaluluwang iyon bago siya mawala, nahulaan ni Alvin ang ilang bagay. Kung ganito talaga, bumuhat talaga ako ng bato para lang malaglag sa sarili kong mga paa. Buti na lang at hindi kabilang sa mundong ito ang kaluluwa ko at pinuprotektahan ng isang uri ng batas. Kung hindi, siguradong mas maaga akong namatay. Huminga muli ng malalim si Alvin, at nakaramdam siya ng bahagyang takot sa kanyang puso. Ang eksena noon ay isang bagay na mahirap para sa kanya nakalimutan sa buong buhay niya, at ayaw niyang maranasan ito sa pangalawang pagkakataon. Ang ganoong bagay ay isang bagay na maaaring hindi makatagpo ng iba sa buong buhay nila, samantalang sa halip ay 2 beses ko na itong na-encounter. Ang swerte kong ito ay talagang lumalaban sa langit. Tumawa ng mapait si Alvin. Unti-unting humina ang pakiramdam ni Alvin, pagkatapos ay natanggap niya ang mahiwagang Devil Seal tablet mula sa maliit na gintong daga at pinag-aralan ito sandali. Pagkatapos niyang walang matuklasan, casual niyang itinapon ito sa kanyang spatial ring. Kalimutan mo na, dahan-dahan ko itong pag-aaralan sa hinaharap. Bagamat hindi niya alam kung ano ang Devil Seal tablet o kung ano ang silbi nito, dahil ang Devil Seal tablet ay nakapagtatak ng ganoong kakilakilabot na kaluluwa, dapat ay mayroon itong sariling mga espesyal na katangian. Hindi sinasadya, naramdaman ni Alvin na ito ay isang kayamanan, isang pambihirang kayamanan. Kasunod nito, sina Alvin at ang maliit na gintong daga ay maingat na hinanap ang bulwagan, at nang wala silang natuklasan, balak nilang umalis. Bago sila umalis, hiniling ni Alvin sa maliit na gintong daga na alisin ang 9 na luminous pearls na tanging mahalagang bagay sa bulwagan. Nang tahasan ni Alvin ang lahat ng 9 na luminous pearls sa kanyang spatial ring, wala na ang liwanag ng araw, at ang buong bulwagan ay nahulog sa walang hanggan na kadiliman, matinding kadiliman. Hindi nagtagal ang kadiliman nang ang isang piraso ng nagngangalit na kulay asher na apoy ay lumiwanag sa palad ni Alvin. Exactly what happened all those years ago. Itong Senior Josh Darfield na ito ay halatang pinatay ng isang taong nakabasag ng kanyang ribcage.
Si Alvin ay may masalimuot na tingin habang sinusulyapan niya ang mga buto ni Josh Darfield. I wonder if that deadbeat dad of mine is still alive. If he's still alive, then where would he went? Si Alvin ay walang pag-asa sa kanyang puso. Si Josh Darfield ay tila ninuno ng half-step void stage ng Darfield. Kahit isang half-step void stage expert ay namatay sa loob ng Swamp of Death. Samantalang ang deadbeat na tatay niya ay isa lamang martial artist na katatapos lang pumasok sa Nascent Soul stage noong mga nakaraang taon. Ang pag-iwan sa iyo dito ay maituturing na pagpapahinga sa iyo. Inalis ni Alvin ang kanyang tingin mula sa balangkas, pagkatapos ay umalis sa bulwagan kasama ang maliit na gintong daga. Babalik sila sa pinanggalingan nila. Pagbalik nila, pamilyar na si Alvin sa daanan ng kuweba, kaya binilisan niya ang kanyang mga hakbang at wala pang kalahating oras ay nakarating na siya sa exit. Little Gold, balik na tayo. Umupo si Alvin sa likod ng maliit na gintong daga na nagpalaki sa sarili, pagkatapos ay umalis sila sa napakalaking hukay at bumalik sa ground level ng Swamp of Death. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Alvin ang paghahanap ng mas malalim sa Swamp of Death. Sa huli, wala siyang nakitang anumang pahiwatig na may kaugnayan sa kanyang ama. Pagkatapos gumugol ng higit sa 10 araw, halos na ibalik ni Alvin ang Swamp of Death, ngunit wala pa rin siyang natuklasan. Marahil ito na ang pinakamagandang resulta. Iniwan ni Alvin ang Swamp of Death kasama ang maliit na gintong daga. Sa kasalukuyan, ang dalawa sa kanila ay bahagyang pagod. Sa loob ng 10 dagdag na araw ng oras na ito, bukod sa hindi sila makakain ng mapayapa, kailangan pa rin nilang patuloy na mag-ingat laban sa mga palihim na pag-atake ng mga nakapaligid na demonyong hayop. Kuya Alvin, pumunta tayo sa kalapit na lungsod na iyon at kumain. Ang maliit na gintong daga ay nagmungkahi sa labas ng Swamp of Death, at ang kanyang jade green na mga mata ay napuno ng pananabik. Ang liit mo, nangangati na naman ang bibig mo. As it happens, I want to find an inn to have a proper bath also. Let's go. Umupo si Alvin sa malambot na likod ng maliit na gintong daga, pagkatapos ay hinayaan ang maliit na gintong daga na dalhin siya at lumipad. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng lungsod na iyon. Ang lungsod ng Fairson County. Dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga na lumiit upang lumakad sa county city ng may malalaking hakbang. Ang lungsod ng Fairson County na ito ay halos kapareho ng lungsod ng Swallow Mountain County. Pagkatapos maglakad papunta sa lungsod, dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga upang sumanib sa walang katapusang daloy ng mga pedestrian at karwahe, pagkatapos ay bigla niyang pinalaki ang mataong lungsod ng Fairson County. Ang lungsod ng county ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong maliit na lungsod. Ngunit kumpara sa Imperial City, ito ay sa halip ay lubhang mababa. Nakahanap si Alvin ng isang inn malapit sa mataong trade market sa gitna ng lungsod, pagkatapos ay naligo at nagpalit ng damit bago tumungo sa isang malapit na restaurant kasama ang maliit na gintong mouse. Umupo si Alvin sa isang mesa na nasa tabi ng bintana, at pagkatapos niyang pumili ng ilang pinggan, tumingin siya sa mataong daloy ng mga tao sa mga lansangan sa labas. Talagang abala. Biglang, tila may napansin, tumingin si Alvin sa pintuan ng restaurant. Kasalukuyan, magkabalikat na naglalakad ang isang lalaki at isang babae. Ang binata ay nasa edad 30, na may mayayabang na ekspresyon na parang minamaliit ang lahat. Samantalang ang taong nakaakit ng atensyon ni Alvin ngayon ay hindi ang binatang ito, kundi ang ibang dalaga. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.